Magandang tanghali sa inyong lahat. Pinagpalang Miyerkules po. Welcome po sa ating Awakening of Faith program. At narito ako excited na ipasa sa inyo isang napakalakas na message na meron tayo ngayong araw na ito. At gusto ko na ihanda ninyo ang iyong tubig dahil mamaya ay magkakaroon tayo ng prayer of agreement kasama si Pastor. And if you want na ipag-pray ang iyong mga prayer request, pakiusap. Pwede mong isulat dyan sa ating comment section. Kung maaari, gusto ko rin na i-like at i-share mo ang ating programa. Dahil I believe na ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay makakatulong para sa iyo at sa mga taong makakapanood ng programa na ito. Amen? At ikaw na malungkot, puno ng alalahanin, ikaw na depressed, ikaw na meron kang problema deep inside of you, tila you are empty, tila merong hole o butas sa iyong kalooban. Walang reason, pero maraming beses ikaw ay lumuluha. Ano kaya yung problema na meron ka? Ano? Sasagutin yan ng ating pastor. Kapag ikaw ay mag-reach out sa amin, nandiyan ang helpline ng ating simbahan. You can message or tumawag at si pastor ay nandiyan para ikaw ay kausapin. Yes, ikaw ay kanyang kakausapin, bibigyan ng payo, ipagpipray, at naniniwala ako na malalaman mo ang dahilan kung bakit may ganito kang problema, and also, malalaman mo ang palabas sa problema na ito. Amen? So, maghihintay kami sa iyong tawag. Amen? So, kaibigan, magbabalik tayo sa ating programa maya-maya. At gusto ko na panoorin ninyo itong napakalakas na video na ito na patungkol sa kaligtasan ng isang tao. Pakiusap, panoorin natin ngayon. Magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Bakit kaya kinumpara ni Jesus ang kanyang pagbabalik sa isang malalang pwedeng mangyari sa isang tao? Ito ang maiintindihan mo sa series na ito, ang magnanakaw sa gabi. Ang episode ngayon, ang oras na hindi ninyo inaasahan. Minamahal na residente, sumusulat ako para abisuhan ka na balak kong pasukin ang iyong tahanan at limasin ang lahat ng iyong mahalagang ari-arian. Pakiusap, hintayin mo ako ng mga alas 12 o alas 3 ng madaling araw sa 15 ng susunod na buwan. Nagmamahal, magnanakaw sa gabi. Siyempre, ang ganitong eksena ay hindi mangyayari. Dahil ang pagkilos ng magnanakaw ay nagaganap kapag hindi natin inaasahan. Tanging mga taong nanakawan lamang ang nakakaalam nito. Ito'y nakakadurog ng puso. Bigla ang mawawala kapag hindi mo na inaasahan. Nakakagulat at parang hindi mo alam kung ano ang iyong magiging reaksyon. Pero nananakawan lamang ay ang mga taong distracted.
para sa mga hindi handa. Ang pagbabalik ni Jesus ay kagulat-gulat. Habang hindi nila napapansin, ang oras nila ay darating. At kailangan nila itong kaharapin, ang napakamapinsalang katotohanan na mawala ang pinakamahalagang meron sila dahil dumating ng biglaan ang kamatayan. Sa Iraq, ang isang pagdiriwang ay naging isang lugar ng mga desperadong tao. Mga taong nagsasaya pero sa isang iglap ay pagkawasak. Lahat ng namatay doon ay hindi inasahan na mamumuhay na pala sila sa kanilang huling sandali ng kanilang buhay. Sa isang iglap, lahat ay nagbago. Pero tulad ng imposibleng klaseng ng magnanakaw na nakita natin kanina sa simula ng video, na nagpadala ng liham ng abiso kung kailan siya darating, sinabi ng Panginoong Hesus ang kanyang pagbabalik upang hindi ka mabigla, upang sa gayon ang kanyang pagbabalik ay magdulot sa iyo ng saya dahil ayaw niyang ikaw ay mawala. Sa gabi ay napakadaling makatulog, pero kapag nalaman mong darating ang magnanakaw ni hindi mo hahayaan na maipikit ang iyong mga mata, ganun din naman, ingatan niyo ang pinakamahalaga, ang isang kayamanang hindi niyo pwedeng mawala sa panahon ng pagbabalik ni Jesus. Sa susunod na episode, darating ang magnanakaw sa hindi inaasahang panahon. Sino kayang hindi magugulat sa mangyayari? Napakalakas po ng video na ating napanood. Talagang kailangan natin pag-isipan na kailangan nating pahalagahan ang ating kaligtasan. Dahil ito ay napaka-importante at hindi natin dapat na baliwalain. Kaya nga ang pagpunta sa ating church every Wednesday ay napaka-importante para sa ating paglago ng ating spiritual life. Yes, ito ay makakatulong ng lubha para tayo ay maihanda at tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Amen? So magkakaroon tayo ng ganitong gabi. The thief in the night. So, ikaw ay magpupunta. Isa sa mga services na meron tayo ngayong araw ng Wednesday. At kung ikaw malapit sa ating cathedral, sa ating main church, sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao, magpunta ka. Meron pa tayong services maya-maya alas 3, alas 5, at ang ating main service ay alas 7:30 ng gabi. And you can also check yung ating website, kung nasaan nandun yung mga addresses ng pinakamalapit na UCKG Health Center. And nandyan din ang ating helpline. And you can call us and ask us kung ano yung susunod na service doon sa church na yun. At mabilis, at kinalulugod namin na ipaalam sa iyo kung ano yung magiging susunod na service. Dahil yun ang nais namin para sa bawat isa sa inyo. Na kayo ay makapunta sa araw na ito, Miyerkules. Dahil naniniwala kami na ito ay magbibigay ng dakilang pagpapala para sa bawat isa sa inyo. Nakasulat nga sa Bible, basahin natin dyan. But you be watchful in all things. Endure afflictions to the work of an evangelist. Fulfill your ministry. So dito, naunawaan natin na tayo na sa huling araw na at malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At nakikita natin
ang napakaraming mga tanda sa ating paligid. That's why pinapayuhan tayo dito na mag-watch o maging handa. Tayo ay pinapayuhan na tiisin natin ang lahat ng mga kahirapan na nararanasan natin sa mundo na ito. Panghawakan natin ang ating kaligtasan at gawin din naman natin na magligtas ng ibang mga kaluluwa. Dahil kapag dumating ang Panginoong Hesus at ginagawa mo na maging handa para dito, ihanda ang iyong kaluluwa para sa pagliligtas ng Panginoon. At ginagawa mo rin ang lahat na mag-akay ng mga souls sa presence ng Diyos, gumawa ng disciples, gawin ang lahat para mas marami pa ang makakilala sa presensya ng Diyos. Kapag ginawa mo yan, mas malaking chance na maabutan ka ng Panginoong Hesus na ginagawa kung ano ang inaasahan niya para sa mga tapat na lingkod. At ito ay magiging pagpapala para sa iyo. Amen? So, pakiusap, magpunta ka dahil meron tayong napakalakas na Bible study, meron tayong napakalakas na seeking ng Holy Spirit. Sa araw na ito, it will be different. Pag nagpunta ka sa service, you will be renewed. You will be empowered. You will receive strength sa iyong spiritual life. At kung hindi mo pa natanggap ang Holy Spirit, you will receive, I prophesy, you will receive the baptism of the Holy Spirit kapag ikaw ay nagpunta isa sa mga service natin ngayong araw na ito. Amen? Pakiusap, gusto ko na panoorin ninyo itong napakalakas na testimony na ito. Dahil mamaya magbabalik tayo para sa ating part 2 ng ating pinag-uusapan patungkol sa sanctification. Ito ay para ihanda ang bawat isa sa inyo sa mangyayaring consecrations para isanctify ang bawat isa sa inyo ngayong buwan ng November. Gaano kahalaga, gaano ito kaimportante, mamaya malalaman. Amen? Pakiusap, panoorin natin ito ngayon. Ako si Julie mula sa UCKG Bigan. Bago ako dumating sa church, marami akong problema. Ako'y mahiyain, malungkotin, at higit sa lahat, walang peace of mind. Nung dumating ako sa Universal Church, dito ko natutunan kung paano resolbahan ang mga problema. Sumali ako ng chain of prayer, sumali ako ng mga purposes, at lahat ng mga sacrifices dito sa church, sinalihan ko. Dito ko natutunan din kung paano mag-tithes. At dito ko napatunayan na ang Panginoong Diyos ay totoo dahil lahat ng mga hiniling ko sa Kanya ay natupad. Dati ang buhay ko is parang walang peace of mind. Yung konting problema lang, pinoproblema ko. Pero nung tumagal na ako sa church, napaglalabanan ko na yung mga problema ko, na-transform na ako. Yung finances ko, medyo lume-level up na, hindi na gaya ng dati na konting problema lang, sumusuko na ako. Pero ngayon, laban lang. Nagpapasalamat ako sa UCKG dahil sa lakas at faith na binigay niya sa akin. Maraming salamat. Nagbabalik tayo sa pinaka-importanting tagpo ng ating programa. Ito nga yung message kung saan personal mong maririnig ang boses ng Diyos. Saan? Sa iyong isip. Tandaan mo, kapag nagsalita ang Diyos, siya ay nagsasalita sa pamamagitan ng pangunawa. Kapag naunawaan mo kung ano ang message ngayon, ay by faith, ang Diyos ay nangusap sa iyo. At kung ikaw ay kikilos at gagawin mo na sundin ang ating mga
pag-uusapan ngayong sa ating mensahe, sigurado, ito ay gagawa ng dakila pagpapala sa iyong buhay. Amen? So please, ano nga ba yung pag-uusapan natin? Sanctification pa rin. Pero ano yung dapat nating matutunan patungkol dito? Basahin natin dyan. Sa aklatang Joshua chapter 7 verse 13. Get up and sanctify the people and say, sanctify yourselves for tomorrow, because thus says the Lord God of Israel, there is an accursed thing in your midst, O Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the accursed thing from among you. So, ano ba yung pwede nating maunawaan sa verse na ito? Kasi, nung dumating ang bayan ng Diyos sa harapan ng lungsod ng Jericho, kung saan meron ngang napakalalaki at napakataas na pader ng Jericho, dahil sa kanilang katapatan at pananampalataya nila sa Diyos, nangyari na bumagsak ang dakilang pader ng Jericho. At napasok ng bayan ng Diyos ang lungsod ng Jericho. At unti-unti na sinakop ang lungsod na ito at ang mga kalapit na mga lungsod. At sa lahat ng kanilang mga laban, sila ay nagtatagumpay. Pero isang araw, napagdesisyonan ni Joshua na sakupin isang maliit na lugar. Ang pangalan ay Ai. At pinapunta niya ang kanyang mga tao doon. Pero ang nangyari ay kabaliktaran. Instead na masakop nila yung maliit na lugar na lang na yon, ay hindi nangyari. Sila ay umuwing talunan, luhaan. Sila ay nagkaroon ng pagkatalo. Sa nauna nilang napakaraming consecutive wins, sila ay nakatanggap ng first defeat mula nung sila ay pumasok sa ipinangakong lugar. Pero bakit nga ba? Bakit? Dahil nabasa natin na sinabi ng Diyos, magpakabanal kayo dahil merong isa sa inyo ang nagnakaw. At dahil dito narumihan ang buong bansa. At dahil sa kasalanan ito, kayo ay natalo. Amen? So dito naunawaan natin, nung si Joshua, tambayan ng Israel, bago sila pumasok ng lungsod ng Jericho, sila ay nagpakabanal muna. At dahil sa pagpapakabanal nila na yun, bumagsak ang pader ng Jericho, bumagsak ang mga higante, natalo nila yung napakalakas na hukbo ng Jericho, sila ay sumakop. Sila ay sumakop ng maraming mga lungsod, mga lugar. But dahil nga sa isang kasalanan, nawala yung kabanalan na yun. Tandaan nyo, ang kapangyarihan ng bayan ng Diyos, hindi yung kanilang alam o talento o yung galing nila sa pakikipaglaban, kundi yung kanilang pagpapakabanal sa harapan ng Diyos. Ito ay nagiging kapangyarihan nila para manalo sa kanilang laban. Dahil ang kabanalan ay isang bagay na mula sa Diyos. Ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin. But yun nga, ang nangyari, hindi nagpakabanal yung isang tao doon. Ang pangalan niya nga ay Akan. Ninakaw niya ang mga mamahaling bagay na para dapat sa Panginoon. Pero tinago niya sa ilalim ng kanyang tolda. Dahil sa ginawa niyang pagnanakaw, dahil sa ginawa niyang kasalanan, siya ay nagbigay ng pagkatalo sa buong bayan ng Israel. Pero higit sa lahat, ito ay nagbigay ng kapahamakan sa kanya at sa kanyang pamilya. You know kung ano ang nangyari. Sa bandang huli, si Akan at ang kanyang pamilya ay nagdusa. Bakit? Kasi sa ginawa nilang hindi pagpapakabanal. Tumingin kayo sa akin. Ang pagsunod sa kalooban at kautusan ng Diyos
ay isang way para pakabanalin ang ating sarili. Ang pag-iwas sa kasalanan. Hindi gawin ang mga bagay na masama. Ang lumayo sa lahat ng mga bitag ni Satanas. Ito ang nagbibigay sa atin ng kabanalan. Amen? Pero, yun nga, kapag ginawa mo mali, ginawa mo masama, ginawa mo isang kasalanan, so yun yung nag-aalis ng kabanalan. At dahil doon nagiging powerless ka. Dahil doon, sooner or later, ay pwede kang matalo. So, hanggang kailan ka na magigising sa iyong katotohanan? Especially you, na gumagawa ng mali, ng kasamaan. Ikaw na namumuhay sa kasalanan ngayon. Hanggang kailan na ganyan ang buhay mo? Hindi banal sa harapan ng Diyos. Kaibigan, matuto tayo sa kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Hindi ka magtatagumpay sa iyong mga laban. Yes. Pwedeng, iniisip mo na okay ka ngayon. Siguro okay ka sa isang bagay, sa isang aspeto ng buhay mo. Pero lahat ba ng aspeto mo ay okay? At siguro sinasabi mo, normal lang naman na magkaroon ng ganitong buhay. No, hindi normal. Ang pangako ng Diyos para sa atin ay kompletong buhay. Isang buhay na masagan. Sobra-sobrang pagpapala. Amen? Hindi yung isang aspeto lang, no? Ang gusto niya, pagpalain ng lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero ang tanong ay, namumuhay ka ba sa kasalanan? Sa kasamaan, kamalian? Kasi kung yes, wala ang kabanalan ng Diyos sa'yo. So, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong mag-repent. Especially kung ikaw ay nagnanakaw. At paano ba natin ninanakawan ng Diyos? Sa hindi natin pagbabalik ng ating ikasampung bahagi, ikapu, at hindi natin pagbibigay sa Kanya ng handog. Sa ating kasakiman, tayo ay nagiging magnanakaw sa harapan ng Diyos. Tayo ay nakakagawa ng kasalanan. At dahil diyan, ang pagkatalo, ang spirito ng pagkatalo ay dumarating sa iyong buhay. So mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Hindi mo pwedeng sabihin na okay ang lahat sa iyo. Kasi kaibigan, ang Biblia na ang nagsabi, darating at darating ang pagkatalo sa mga taong nagtatago ng kanilang kasalanan. So ngayon, sanctify yourself. Yes. Sanctify yourself. Again, I advise you na magpunta ka ngayong araw ng Miyerkules sa church para i-sanctify ang iyong sarili. Kung anumang mga tinatago mong kasalanan sa puso mo, sa isip mo, sa iyong pagkatao, sa iyong buhay, sa labas, sa trabaho mo, sa school, sa bahay. Siguro kilala ka ng ibang tao, mabuting tao. Pero sa likod ng kabutihan mo, sa likod ng pagiging mong maka-Diyos o pagiging lingkod mo ng Diyos ay nandyan. Merong mga nakatagong mga kasalanan at kasamaan. So kaibigan, anong kailangan mong gawin? Magsisi ka. Isusuko mo ang lahat yan sa Diyos. At magdidesisyon ka na talikuran mo yan. Dahil ang Diyos, binibigyan ka niya ng chance. If you don't get this chance, so baka pwedeng mahuli ang lahat para sa iyo. Naunawa mo ba ang sinabi ko? So, pakiusap. Huwag mo sayangin ang oras. Magpakabanal ka sa Diyos. Kaya nga, this coming Sunday, gusto ko na imbitahan ng bawat isa sa inyo. Huwag niyo mamimiss itong ating Sunday morning. Napaka-special. Dahil papahira namin kayo ng langis ng pagpapakabanal. Oil of sanctification. And by faith, papasok ka sa buwan ng November na banal. At alam mo kung ano mangyari. Magtatagumpay ka. Mananalo ka sa iyong mga laban. Dahil kasama mo ang Panginoon Diyos. Pastor, merong pader ng Jericho. Merong mga higanting mga problema. Ganito, ganyan.
lahat yan ay babagsak. Dahil walang mas makapangyarihan sa ating Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, sinasabi ko sa iyo, walang makakatalo sa iyo sa ibabaw ng lupa. Amen? Basta magpakabanal ka lang lagi. So ito ang ating napakalakas na message at tiwala ko na pinagpala kayo ng Panginoong Diyos. Again, if you want to give something para parangalan ng Panginoong Diyos, so nandyan yung ating bank account, nandyan ang ating helpline. If you want na ipadala ito through remittances, or nandyan yung QR code, pwede mong scan, and you can give something para parangalan mo ang Panginoong Diyos. But kaibigan, be faithful sa Diyos. Yes, yung pagiging faithful mo sa Diyos, yung hindi mo pagnanakaw sa Diyos, yung pagbabalik mo ng kanyang pag-aari, yan ay nagbibigay ng kabanalan sa iyong buhay. Amen? So kaibigan, ito yung part 2 ng aking message sa inyo. At meron tayong part 3 this coming Friday. Abangan ninyo. Amen? Please kunin mo ang tubig at gawin natin itong prayer of agreement na yun. Pagpalain kayong lang lahat ng Diyos. Hello, magandang tanghali po sa inyo lahat. Maaari ninyo ihanda ang inyong baso ng tubig para sa ating panalangin. Maaari kayo tumayo dyan at itaas po ninyo sa Diyos ang inyong baso ng tubig at ipikit po ninyo ang inyong mga mata. Panginoong Diyos, Ikaw lamang ang nakakaalam sa mga problema na kinakaharap yung tao. Ikaw lamang, O Diyos, na may kapangyarihan din para makapagbigay sa Kanya yung kailangan niya. Kaya, Panginoon, ibuhos mo ang iyong presensya sa loob ng baso ng tubig na ito at gawin mo itong holy water. Panginoon, kapag iinumin namin ang blessed water na ito, tatanggapin namin ang kalakasan, kapayapaan at iyong banal na presensya mo sa amin buhay. Kaya, in the name of Jesus, maaari ninyong inumin ang blessed water. At tanggapin ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong buhay. Tanggapin ninyo ang kagalingan sa iyong kaluluwa. Tanggapin ninyo ang kagalingan sa iyong spiritual na buhay. In the name of Jesus, malakais ka na. Yes, puno ka na ng presensya ng Diyos upang sumunod ka sa kalooban niya hanggang sa wakas. Panginoon, isinusuko ko sa iyong kamay ang bawat isa sa kanila in the name of Jesus. At ganun din, Panginoon, ibuhos mo ang mga pagpapala sa buhay ng mga tao na tapat sa ikapo, yung mga fifth-tithers, yung mga sumusuporta sa iyong gawain, sa iyong tahanan, sila ay lalo lalago ng higit pa in the name of Jesus Christ. Isinusuko namin, Panginoon, sa inyong dakilang kamay ang lahat sa pangalan na Ama, na Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At ngayon ay Wednesday, Miyerkules ng Kaligtasan, kaya may oras pa po kayo para makapunta sa simbahan upang pahalagahan ang kaligtasan ng kaluluwa. Maaari mong hanapin ang UCKG mas malapit sa inyo, o kung gusto ninyo kami bisitahin dito sa ating simbahan, pwede rin. Nandito kami sa Layoni Province, sa San Fernando City, sa Rizal Avenue, 2nd floor, sa likod ng Makido Plaza. Every Wednesday, meron tayong service para sa kaluluwa, para sa ating spiritual na buhay. Alas 6 ng gabi, 6 p.m. mamaya. Okay? May God bless you all. Have a great afternoon and see you next time.